mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ni Liz. Ngayon naman po ay itutuloy natin ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, ganun ba talaga na kapag naranasan mong magmahal ng buo, to the point na halos ibigay mo na ang lahat, kapag nakawala ka sa ganong relasyon, ay bigla na lang bang tumataas ang standard? Well, hindi naman ako kumakausap ng hindi gwapo. Kapag may nakita na akong red flag sa kanila, kahit hindi naman siya ganun ka-big deal, umaatras na kaagad ako. Ngayon ay kalalabas ko lamang galing trabaho nang mabasa ko ang mensahe mula sa isang nakakausap ko. Tara, coffee tayo. Napangiti ako. It was a long tiring day. And it wasn't that bad to get a coffee for once in a while. Kaya naman agad akong nag-reply kay Marco na, "Sige, papalabas na rin ako. Magkita na lang tayo." Luckily, some guys na nakakausap ko ay dito din nagtatrabaho sa malapit. And ever since I moved out, mas lalo kong na-enjoy ang buhay outside world. Kahit na most of the time ay namimiss ko ang luto ng nanay ko at makabanding sila. Kaya kahit medyo mahal ang pamasahe sa province namin, ay umuwi pa rin ako occasionally. "Ang ganda mo talaga, Liz." Wika nitong lalaki na kaharap ko. Isang makinis at matipunong lalaki na matanda sa akin ng ilang taon lamang. Gwapo siya at mabango. Ganito ang mga natitipuhan kong lalaki. Ngumiti naman ako sa kanya at nagpasalamat. Saglit kaming nagkwentuhan tungkol sa trabaho. Sa hindi gaanong personal na bagay, hanggang sa hindi ko namalayan na magdidilim na pala. "O siya, Marco, I think I have to go na. Madilim na rin kasi." Wika ko dito. Nag-aalala naman na tumitig ito sa akin. "Gusto mo bang ihatid na kita? May motor ako." Alok nito, pero umiling lang ako. Ayoko kasing malaman niya kung saan ako nakatira. "Hindi na, may kikitain din kasi akong kaibigan. Yung kasama ko, sabay kaming uuwi. Huwag ka nang mag-alala." Pagtiyak ko sa kanya. "O sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka ha. Kita ulit tayo bukas?" Tanong nito, pero ngumiti lang ako at kumaway na lang sa kanya paalis. Sa totoo lang, ay okay naman si Marco. There's nothing wrong with him personally, but I think may kulang. Wala naman akong masasabi sa personal life niya. Dahil honestly, he's an average guy, and he was even better than my ex honestly. Wala naman akong masasabing masama sa personal niyang buhay. Kasi, to be honest, isa siyang average na lalaki. Sa totoo lang, mas okay pa nga siya kaysa sa ex ko in some aspects. Pero pakiramdam ko, hindi talaga siya ang perfect fit para sa akin. Kaya't yun na rin ang naging huli naming pagkikita. Doon, nagsimula akong mag-entertain ng ibang lalaki. Flings nga lang. May architect, engineer, photographer, chef, at pati mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Iba-iba ang nakakausap ko. Pero kahit gaano pa kataas ang estado nila sa buhay, kahit alam kong kaya naman nilang tugunan ang pangangailangan ko, hindi iyon ang naging dahilan ko para makipag-date. At isa pa, lahat sila ay may itsura, may potensyal. Pero wala eh.
Every time they be like something na nakaka-cringe, ayaw ko na. Biglang, end of the story. I somehow question myself. Baka naman sa sobrang choosy ko, hindi na ako makapag-asawa niyan. And when me and my college friends had a get-together, nagpostahan pa sila kung sino ang unang magkakaanak sa amin. Ako? Pusta ko si Kyla. Siya lang kasi ang aktibang love life sa atin eh. Wika ni Celine, isa sa mga kaibigan ko. Kahit hindi lamang si Kyla ang may boyfriend sa aming barkadahan, ay dahil sila lang ang magjowa na nagkakasama parati, ay ganun ang naging hirit ni Celine. Wag ka, baka mamaya yan, si Camille na pala. Kahit nananahimik lang yan, may boyfriend na pala. Ani ni Mika. Napanaginipan ko pa man din na may anak na siya. Dagdag pa nito. Hehe. Invite ko na lang kayo sa binyag. Meron naman ni Camille. At ako naman ang sumunod na nagsalita. Hoy mga te, bakit ako? Ayaw niyo bang mauna ako sa inyo? Bakit te? Nagbalikan na ba kayo ni James at tumihirit ka ng ganyan? Ha ha ha. Ang pangaasar ni Kyla. Umuso naman ako at sinabing, "Huwag mo na ngang mabanggit-banggit ang matagal ng patay." Natigilan sila dahil ang seryoso ng pagkakasabi ko, sabay ngiti ko. Sa buhay ko, malakas na sabi ko. Grabe naman ito, akala ko totoo na. Ani uli ni Mika. Sa ganong panahon, isa sa namimiss ko ngayong may trabaho na ako ay yung ganong senaryo. Dahil hindi namin akalain na magiging ganito kadalang ang aming pagkikita ng mga kaibigan ko. Ngayong may mga trabaho na kami. Thankfully, wala pang nag-a-abroad sa amin, kaya nakakapag-set pa kami. Pero matapos ang alaskahan na ganon, ay may napansin akong chat sa inbox ko. Matagal ko nang napapansin itong lalaki na to na nagchat-chat sa akin. Pero mukhang hindi ko siya nire-replyan nung mga panahon na yon, sapagkat may mga kausap ako na iba that time. Kaya ngayong bigla siyang nag-pop out of nowhere, why not replyan, hindi ba? Habang nag-uusap naman kami ng lalaking yon, ay napangiti ulit ako, sa paraang matagal ko nang hindi naramdaman. At saka ako humarap sa mga kaibigan ko. Malay nyo naman, mauna akong magkaanak, pero with someone new. Pagkasabi ko noon ay nagsitaasan ang kilay nila. Sabay pabirong palo sa akin nung katabi ko na si Mika. Hoy gaga, sino yan ha? Ikaw ha? Tumawa naman ako at sinabi na ikakwento ko na lang kako kapag may progress na. At iyon na nga, to my surprise, this someone who made me smile is out of my league. Hindi siya apam, pero Inglesero siya. And the more I get to know him, it's a screaming silver spoon. Kaya pagkatapos nun, umiling ako ng umiling. No, I can't. Hindi kami pwede. He is a US citizen, pero currently in the Philippines. He was tall, handsome, a good personality, and a very wealthy man. Kung tatanungin ako, siya na ang standard. Kaya naman, when he asked for a meet-up, inoffer niya sa akin na sunduin ako. Pero tumanggi ako. Kaya naman, pumayag na lang din siya na magkita na lang talaga kami. Nung makita ko siya na naglalakad palapit sa akin, hindi ako makahinga. Lalo na nung malapit na siya. Umahalimuyak ang mamahalin niyang pabango. And his overall presence is a screaming luxury. Para siya yung Wattpad character na iniluwa ng libro.
Ganon. At kadate ko siya ngayon. Nang ma-realize ko yun, ay bigla akong na-conscious sa suot ko. Pero kahit na ganon, ay I stood confidently nang makarating siya sa harap ko. Hi, sorry I'm late. I was in a traffic jam. Anito. Noong mga oras na yon ay gusto kong mapasabi na, shock, ang sarap pakinggan ng boses niya with that accent. Those words roll smoothly out from his tongue. Ang suwabe. Pero I maintain my posture. Okay lang. Kararating ko lang din eh. Order na tayo? Yaya ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. And I want to thank God for having me live this day. Kasi ang ganda ng ngiti niya. Sure. What do you want to have? Waiter? Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung OA lang ba talaga ako. Date lang naman ito. Katulad ng nakasanayan ko, kaya dapat ayos lang ito. Hindi ba? Sabi ko na lang sa sarili ko. That day, quickly passed by. Ivan was a great talker. Magaling talaga, kapansin-pansin at hindi siya yung inakala ko sa personal. Mas lalo akong naa-amaze sa kilos niya. This man is something, more than his looks and all. Ramdam ko yun. Kaya naman, I became interested, not only his looks, but as a person as well. I find his words really intriguing. At alam na alam niya ang sasabihin niya. Naging ganon ang setup namin for months. Lumalabas kami kapag weekend. Date, we talk, at night, etc. Pero I never gave him any satisfaction and just play with him. Kagaya nga ng sabi ko, he is out of my league. At dahil na-enjoy ko ang company niya at mukhang ganun rin naman siya. We just kept it that way. He made me feel so special. Ginawa niya lahat ng bagay na hindi ko pa nararanasan, kahit sa ex ko. Nag-date kami sa mga fine dining restaurant and such. Hatid sundo na rin niya ako. Pinagbubuksan ng pinto, he was a real gentleman. He became the standard guy. At ang mga salita niya, a lady like you deserve all this finest treatment. Kaya kung hindi man ako, I hope you find someone who can treat you like this or even better. I fell for him unexpectedly. Also, unexpectedly but that time, he never to leave and go back to work. I was heartbroken once again. I was stupid enough to fail. Bakit ko hinayaan na mahalin ko siya? Kaya hindi ko makakalimutan ang araw na huling kita namin. Kung saan-saan kami nagpunta at muntik ko nang makalimutan na aalis na siya. At bago kami maghiwalay, hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Mahal na kita. Kung kaya mong hintayin ako, babalikan kita. Saglit lang akong mawawala, pero babalik ako. Umiyak ako sa sinabi niya. Kasi hindi namin akalain na ganito kaseryoso ang mangyayari. Mahal din kita, Ivan. Pero tanggap ko. Okay lang. Iyon ang naging sagot ko sa kanya. That day didn't end without expressing each other's love. Because after a year or so, I was able to experience the warmth of being held by someone. Matapos noon ay hindi ko na siya kinausap pa. Nakapagdesisyon ako na tumigil. Hindi ko kinaya na sa ikalawang beses makakaramdam ako ng ganito. Kahit na hindi officially kami,
Pero sa ilang buwan na pagdidate namin, hindi ako nalungkot. Masaya akong nakakasama siya. Lumipas ang 2 taon at single pa rin at this age. Sabi ko sa sarili ko na dapat ay may asawa at anak na ako noon. Pero nakakatawa na naunahan nga talaga ako ng isang kaibigan ko. Guess who? Okay, reveal. Si Celine. At nakakaloka ang kwento niya kung paano siya nauwi sa ganong setup. Paano bumalik ito sa kanyang ex. At dahil doon, tila ayaw na siyang pakawalan ng ex niya, kaya binuntis na siya. Kinuha pa nila kaming ninang, at talaga namang hindi ko maiwasang mapaisip nung araw ng binyag. Siguro, kung nabuhay lang ang baby ko, ay malaki na rin siya ngayon. Sa tuwing naiisip ko yon, hindi ko maiwasan na malungkot. Pero laking pasasalamat ko na nagawa kong makaalis sa past relationship ko na yon. At sa ngayon, hindi ko na ma-imagine na makakasama ang taong yon. Pero I am really happy. Of course, I am still happy. After all, kahit papano may nakakatuwang pa rin ako sa buhay. Si Baby Vanna. Hindi ko akalain na yung isang gabi na gawin namin iyon ni Ivan ay magbubunga. Nakakaloka nga naman, hindi ba? Pero wala naman akong pagsisisi. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos na may anak ako. At masaya ko na kasama siya kahit nawala ang kanyang tatay. Pero kahit na ganon, hindi ko inaasahan na he would look for me after I deactivated my social media account. Na-connected siya and made a new one. At gano'n na lang din ang gulat niya nang malaman din niya na nagkaanak kami. He was crying when he found us. At imbes na magalit dahil hindi ko sinabi, Liz, I'm sorry. I was irresponsible for not looking for you right away. I never knew. Pinigilan ko siya. Okay lang, Ivan. At ako naman ang umiwas. Wala kang kasalanan. Uwi ka ako rito. But that time, he said na gagawa siya ng paraan para makabawi sa akin at sa anak niya. Hindi ko alam kung bakit pati sa akin. Pero na-realize ko na lang nang may ilabas siyang pulang kaha at sinabi sa akin, Marry me, please. You won't need to work. I will take care of everything. Just please, marry me. At syempre, dahil sa gulat na gulat ako, hindi ako agad pumayag. There is a perfect time for that. But right now is not. Kahit na meron pa rin akong natitirang damdamin para sa kanya, ayokong basta-basta magdesisyon na pakasalan siya. Pero sa pagkakataong ito ang hindi inaasahang twist ng buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Liz, at ito ang kwento ng buhay ko.